Sinasabi ko na nga ba? Tingnan nyo ito oh. May bakas ng laway. Hindi na babalik sa dati yung tatay mo. Asong na talaga yun. Nayanggaw na eh. Mahirap tanggalin yung yanggaw. Ito, pinatulis itong kawayan. Siyempre, bago kami mamatay, ikaw na muna! Sa palagay ko kapag usapang karanasan sa aswang, yung kwentong naririnig ko hindi lang sa mga YouTube channel, kundi kwento rin ng mga tao sa lugar namin. Ay talagang mas marami ang biktima ng yanggaw. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga kayanggaw ni Miss Clar at Sir Jay. Siyempre ganun din po sa inyong dalawa at kung sino man dyan ang mga bumubuo sa mga channel ninyo. Tulad ng iba ay meron din akong nais ibahagi na kwento sa inyo. Upang lubos niyong maunawaan, ilalahad ko na lang po ito. Ako nga po pala si Benji. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, Benji, wala ka bang booking sa Sabado? Wala naman ho, tay. Kung meron man, ibang driver naman yun. Abay, tama-tama pala eh. Gusto mo ba sumama? Saan naman ho, tay? Di magliliwaliw. Kasi birthday ng kumpare ko sa Sabado. Pero sa ibang bayan pa kasi yun at medyo malayo-layo dito. Siguro may 2 oras yung biyahe. Wala kasi akong kasama, Benji. Maliliit pa naman yung anak mo para isama sa gimmick, di ba? Yan na naman kayo, tatay eh. Imbis na kasama namin si Benji. Ito naman si Belia, oh. Gabi-gabi sa'yo naman umuwi ang asawa mong yang si Benji, ah. Ngayon lang naman ako manghihiram. Grabe ka naman. Kaya sige na, payagan mo na kung gusto niya. Ano, Benji? Gusto mo ba? Babe, sa linggo hanggang Lunes wala naman akong booking eh. Pero tay, babalik tayo kaagad ah. Pagka umaga nun, sigurado, babalik tayo kaagad. Hapunan yun eh. At isa pa, kapitan kasi, at imbitado ako. Nasabi ko rin na sasama yung manugang ko. Mamaya, hanapin ka dun, hindi kita kasama, hindi ba? Ano ba naman yan, tay? Hindi naman ganun ka-importante yan eh. Anak naman. Sa isang buwan, minsan lang naman ako magaya ah. Ay naku, ewan ko sa inyo. Tumalikod na lang ang asawa ko. Sa totoo lang, halos ayaw nitong umalis ako sa tabi niya. Kahit na lagi ko naman siyang kasama, maliban na lang kung may biyahe ako. Talagang minsan sa gabi, hindi ako nakakauwi dahil sa mga lugar na pinupuntahan ng mga nag-aarkila ng sasakyan. Driver po kasi ako ng van na inaarkila ng mga gustong mag-outing. Sa isang biyahe kasi, malaki na ang kinikita ko. Kaya sa isang biyahe, solve na talaga ang pang-1 linggo namin sa bahay. Anak, Belia, sige naman na oh. Payagan mo na yung asawa mo si Benji. Ako naman yung kasama niya at tatay mo ko. Kung iniisip mo, mambababae itong asawa mo doon. Siyempre ako yung unang hindi papayag, no? Tahi naman, alam kong hindi gagawin sa akin ni Benji yun. Ang punto ko lang naman kasi, walang trabaho yung asawa ko. Huwag ka nga madamot. Tandaan mo ha, bago kayo kinasal, nagbigay muna ako ng permiso. Todo kumbinsi ka nga sa akin nun, tapos ikaw na kinukumbinsi ko ngayon, hindi ka papayag? Simpleng pakiusap lang naman to eh. Si tatay naman, ginagamit pa talaga yung nakaraan. Kasi nga, ang damot mo kasi. Peram lang naman. Sige naman na anak ko, umayag ka na. May magagawa pa ba ako? Tatay po kita. Yan ang sinasabi ko. Babalik naman din kami sa linggo na umaga. Kung gusto mo, ikulong mo na sa kwarto si Benji pagdating yan. Lumabas si tatay mula sa kusina na pangngiti-ngiti. Dinaanan niya ang apo niya at hinarot. Tapos pagdaan niya sa akin, tinapik niya ako sa balikat at nagtaas ng hinlalaki sa kamay. Na kumbaga, approve daw.
Natawa naman ako at napatango. Nang makauwi na si tatay, talagang makikita sa mukha ni Belia ang pagkabusangot. Kainis naman to si tatay. Ikaw naman kasi, Benji, pumayag ka rin kasi. Babe naman, tatay mo yun eh. Kung dati nga nakikiusap tayo sa kanya na tanggapin ako. Ngayon pa kaya? Ngayon pa ako hindi oo? Kakainis eh. Nagbubuhay binata tapos dinadamay ka pa? Belia, inuulit ko ha. Tatay mo yun. Hayaan mo, simula ngayon, bubusugin muna kita. Bubusugin? Alam mo naman siguro kung ano nagpapakilig sa akin, di ba? Oo na. Alam ko na. Pera. Kaya nga, ito. Nakalimutan ko lang iabot kanina. Yan. Ang laki nito ah. I love you. Kinikilig tuloy ako. I love you too. Wala ba akong pampakilig dyan? O sige, anong gusto mong ulam? Lulutuin ko mamayang hapunan. Babe, parang trip ko yung kaldereta. Nawala ang busangot niya at lumapad ang ngiti niya nang makahawak ng pera. Sa mga asawa talaga, walang ibang nagpapakilig sa kanila kundi pera. At syempre bilang lalaki, walang ibang nagpapakilig din sa akin kundi ang masarap na luto ng asawa. Sumapit nga ang araw ng Sabado. Wala din namang magawa ang asawa ko kundi ang pumayag, kaya natuloy ang lakad namin noon. Nung hapon kami umalis dahil sabi naman ni Tatay Digol 2 oras lang daw ang biyahe. Nang nasa bayan na kami, tinawagan na niya agad ang kumpare niya. At pagdating ay nagulat ako dahil alam ko ang lugar. Tay, dito na ho tayo? Oo, dito yung bayan nila. Ito pala. Nanggaling na ako dito dati. Ano yun? Ano ho, tay? May sinasabi ka yata hindi ko lang naklaro. Wala tay. Baka nagkamali ka lang ng pandinig. Pero tay, saan nga ba tayo sasakay? Halika dito. Punta tayo sa paradahan papunta sa baryo nila. Todo dasal ako noon na sana hindi sa paradahan na alam ko ang punta namin. Pero kung minamalas ka nga naman, talagang yung paradahan na pinuntahan namin ni tatay ay yung paradahan na pinagdasal kong wag sanang puntahan. Tay, bakit dito sa paradahan na ito? Abay, ano bang klaseng tanong yan, Benji? Malamang dito yung sakayan papunta sa kanila. Kailangan ba mamili ka ng paradahan pero yung lugar pa rin mismo yung pupuntahan? Hindi naman pwede yun Kaya halika na. Ayun may tricycle na. Malapit na lumarga Parang nagsisisi tuloy ako na sumama pa ako. Dahil parang binabalik ako sa nakaraan. At tulad nga ng inaasahan, sumakay na kami sa tricycle. Kahit matagal ng panahon na ang nakalipas, naaalala ko pa rin ang lugar. At habang hindi pa humihinto ang tricycle noon, hindi na talaga ako mapakali. Si tatay naman ay halatang nagtataka na rin sa akin. Aba, Benji, ano bang nangyayari sa'yo? Parang hindi ka mapakali Sana naman ho, Tatay Digol. Hindi tayo pupunta sa lugar na maraming nang uusog. Nag-uusog? Oo, tay. Yung sakit sa tiyan, alam niyo naman yun, di ba? Oo, alam ko yung usog. Pero saan lugar naman itong maraming nang uusog na sinasabi mo? Tsaka yung lugar ng kumpare ko, may nang uusog nga doon pero madali lang yung harangan. Hindi ba't nagbulsa tayo ng luya? Sa paraang yon, hindi tayo mauusog. Napahaplos lang ako ng mukha noon at diretso sa bunbunan. Sabay kamot na lang din ang ulo. At ang masaklap sa lahat ng masaklap, bumaba kami sa bahay kung saan naranasan kong tumira. Parang gusto kong tumalon sa tricycle noon at kumaripas na lang ng takbo. Pero syempre huli na at wala na akong takas. Tara na. Baba na. Tay, ito ho yung bahay ng kumpare mo? Oo,
Kapitan nito ngayon. Kapitan na? Oh, pare! Maraming salamat at dumating ka rin. Pare, happy birthday sa'yo. Long time no see, ano? Kasama ko nga pala yung manugang ko. Manugang mo? Iyan? Anak ng Benji? Tatay Gustavo. Anong tatay? Ako ang tatay mo, Benji. Abay, paring Digol. Tatay ang tawag niyan sa akin kasi manugang ko yan. Ano? Manugang? Teka lang ho, ano manugang? Tay Gustavo naman, dati na ho yun. Ex-manugang mo na ako ngayon. Ano? Teka nga, anong dati yun? Abay, Digol. Dati siyang asawa ng anak ko. Napakatarantado. Tapos naging manugang mo ito. Walang alam yan sa buhay. Abay, good luck sa anak mo. Teka nga, paring Gustavo. Anong walang alam sa buhay, tiba-tiba ang anak ko sa kanya? Oh, talaga? Oo, ang ganda kaya ng trabaho nito. Yung anak ko sa bahay lang. Teka nga, kailan mo ba ito naging manugang? Abay, matagal na. May ilang taon na rin yata nakalipas. Mga bata pa sila nung anak ko. Nagsama-sama sila na kala mo naman marunong na sa buhay. Buti nga hindi nagkaroon ng anak. May plano pa nga sila magpakasal Pero ayun, naghiwalay din. Hayaan nyo na. Halina kayo, pasok kayo. Teka nga, Benji. Bakit kayo naghiwalay nung anak ng kumpare ko? May dati ka palang asawa? Sabi ko naman sa'yo, Tay, di ba? Meron akong ex. Pero si Belia talaga yung pinakasalan ko. Edi, ibig sabihin pala ngayon, kasal ka na, Benji. Opo, Tatay Gustavo. Delilah! Nandyan ho siya? Malamang, bahay niya to Benji, yun ba yung dati mong asawa? Alam ba ni Belia yan? Alam niya ho, nagkaroon ako ng ka-live-in partner, Tay. Pero matagal na kaming wala bago naging kami ni Belia. Po, bakit po, Tay? Naghahanda ako ng lulutuin ko dun may bisita ka, anak. Oho, hindi ko po siya binibisita. Tay Digol, ano ba naman to? Ba't dito mo pa kasi ako niyaya Huwag ka na mag-alala. Hindi naman kita isusumbong kay Belia Benji? Anong ginagawa mo dito? Hoy, hindi ako makikipagbalikan sa'yo Nakita mo lang ako dito, balikan na kaagad? Bakit ka ba kasi nandito Oo. Anak naman, masyado ka naman dire-diretso Hindi yan makikipagbalikan sa'yo dahil kasal na yan. Tinawag lang kita kasi ito yung naging manugang niya, yung kumpare ko. Kasal? Kasal ka na? Oo, kasal na ako. Tsaka tignan mo yan may singsing na ako. Okay. Di congrats. Bakit? Ikaw ba? Eto, buntis na. Ako, may anak na rin ako. Lalaki. Okay. Di congrats ulit. Ay nako, sadyang mapaglaro naman talaga ang tadhana. Mabutit magkasundo kayong dalawa, sige na, halika, umupo kayo. Ayos naman kasi siya sa anak ko Maingat, maalaga, mapagmahal na asawa at ama, at masipag rin sa trabaho. Masipag? Hindi na siya natutulog hanggang alas 9 ng umaga. Kumpare, siguro kapag walang trabaho, ganun siya. Siguro bumabawi ng pahinga. Pero kapag may trabaho naman, syempre, maayos naman niyang ginagawa at wala rin naman akong naririnig na reklamo sa anak ko tungkol sa kanya. At tulad nga na sabi ko, maayos ang samahan nila sa bahay nila. May bahay sila? Oo, nagbukod. May sarili silang bahay. Tinayo muna nila bago nagpakasal. Aba, ang laki na ng pinagbago mo, Benji, Malaki ang pinagbago? Kasi hindi kami magkasundo niyan dati.
Hindi naman sa namamalit ako pero ano kasi mabigat sa buhay. Alam mo yung wala siyang diskarte para lang magkapera. Asa lang sa amin yung pagkain nila at napakatamad pa niyan lalo. At tamad? Parang hindi naman. O baka nga nagbago na talaga. Benji, gano'n ka ba talaga dati? Hindi po kasi talaga ako marunong magtanim ng palay, tay. Magtanim ng palay? Kasi yun yung pangkabuhayan namin dito. Kaya pala. Ako rin naman hindi ako marunong magtanim ng palay. Ano kasi itong si Benji? Sa lahat din na nakilala ko nobyo ng anak ko, siya yung nagpakita ng respeto sa amin. At nakikita ko rin na masaya ang anak ko sa kanya. Namangha nga ako nang malaman na nag-iipon sila. Kinasal sila noon, wala kaming ginastos, kami mga magulang nila. Doon napunta ang ipon nila at doon ko nakita na marunong sa buhay itong si Benji. Siguro nung sila ng anak mo, sadyang bata pa sila noon at talagang mahirap matutunan yung pagtatanim ng palay, kumpare. Yung trabaho kasi ni Benji ngayon, nagmamaneho yan ng van na inaarkila. Baka doon lang talaga siya hiyang. May ganun kasing tao Habang nagkukwento ang biyenan ko sa dati kong biyenan tungkol sa kabutihang ginawa ko, lihim naman akong napangisi sa aking isipan. Masyadong demanding kasi ang dati kong biyenan. Gusto niya nang matino ka sa paningin niya. Kahit nagpapakatino ka naman, pero sa kanya hindi pa rin. Yung ugali ko dati, ugali ko pa rin naman hanggang ngayon. Tulad nga ng sabi ni Tatay Digol, nagigising pa rin ako ng 9:00 ng umaga kapag wala akong trabaho at dati ko nang gawain yon. Tanggap naman nila yon, pati na rin ang asawa ko. Alam niya kasing pagod ako kaya nire-respeto niya ang tulog ko. Sa parte naman na wala akong alam at wala akong trabaho. Sa lugar kasi na yon, malayo yun sa bayan. Wala talaga akong trabahong mapapasukan na hiyang sa panlasa ko. Tama rin ang sabi ni Tatay Digol na mahirap pag-aralan ang pagtatanim ng palay. At yun ang pinapagawa sa akin ng una kong biyena noon na hindi ko naman magawa ng maayos. Pero marunong na siya magluto. Sa usapang ganyan, kumpare, kung may ayaw man akong pagkain na tikman, luto yun ni Benji. Oo, yan na nga ba yung sinasabi ko Pero naintindihan namin yun ng anak ko, kumpare. Sa usapang mag-asawa, lalaki yung nagtatrabaho, siya'y nagbibigay ng pera, at yung asawang babae naman sa loob ng bahay mag-aasikaso. Ayos lang naman kung ang anak ko yung magluluto at pagdating niya, kakain na lang siya. At magpapahinga kasi galing nga siya sa pagmamaneho. Kumbaga para sa akin, walang kaso kung ang lalaki hindi marunong magluto. Ang mahalaga, mapagmahal siya sa asawa niya. Kung sa bagay, tama ka rin naman. Sa buhay din kasi nila, wala akong ugali na magkomento sa kung anong ginagawa nila o mga ilan, pero nag-oobserba pa rin naman ako. At nakita ko naman na maayos siya at balanse ang samahan nila sa loob ng bahay. Minsan nga, nasusuportahan pa nga niya yung luho ng anak ko Tumangulang noon ang dati kong biyenan. Ako naman, tahimik lang. Buhat na kasi ako ni Tatay Digol. Sa totoo lang kasi, napikon ako sa ugali ng biyenan ko noon. Maayos naman sana ang samahan namin ni Delilah. Kaso yung tatay niya talaga ang problema. Sa kanya ko lang naramdaman na ako yung taong pinakamali sa mundo. Kaya nang hindi ko na kinaya, iniwan ko na lang ang anak niya. At isa pa, si Delilah kasi ayaw lumayo sa mga magulang niya. Kaya wala akong pagpipilian noon kundi ang umalis na lang talaga. Habang nag-uusap naman sila Tatay Digol at Tatay Gustavo noon, kahit ex-biyenan ko na, tatay pa rin ang tawag ko. Biglang bumukas naman ang pintuan sa kusina. Amoy alak ka. Uminom ka na naman ba? Ano naman kung uminom ako? Bawal ba? Hoy,
Mamaya yung budget natin inubos mo na naman ha. Akin na nga yung pera. Anong pera ka naman? Wala nga akong kinita eh. Ano walang kinita? Buong araw kang wala dito sa bahay ah. Wala nga. Hindi pa nga nahakot yung palay ni Mang Joseph. Baka mamaya pa raw, yun yung sabi niya eh. Ay, nakakainis. Wala man lang ako magamit na toyo. Pengi nga lang ako kahit 20 lang. Yun yung manugang ko, si Marco. Medyo pasaway rin yon. Ayoko na nga rin sana ng problema eh. Kaso, buntis na yung anak ko. Mukhang umiinom yata yan eh. Ay nako kumpare, madalas yan. Tsaka malaking tao kasi, mahirap patulan. Wala nga. Saan ba ako kukuha ng 20? Grabe ka naman, Marco. Kahit 20 wala ka? Abay, ano bang problema ng mga ito? Hoy, Delilah, bakit ba? Ano ba nangyayari? Tay, wala daw hong toyo eh. May 20 ka ho ba dyan? Bakit ka sa akin nangihingi? May trabaho ba ako? Akala ko ikaw yung may trabaho. Tay, hindi pa kasi nagsisimula yung paghakot eh. Babalik pa ho ako dun. Sus Mariosep naman, ang laki naman ng problema ng mga ito. 20 pesos lang, wala ka. Eto, 20. Delilah, kunin mo ito. Sige na Marco, kunin mo doon tapos bumili ka. Hindi ko to maiwan eh. Ano ba yan? Kararating ko palang may utos na kaagad. Hindi ko nga kasi to maiwan. Kunin mo na tapos ibili mo na. Toyo ha? Parang ang gulo ng pamilya nila sa pagkakaintindi ko. Pumasok nga sa loob ang lalaking may malaking katawan. Siyempre hindi ako kilala noon bilang ex ni Delilah. Kinuha niya lang sa biyana niya ang 20 pagkatapos ay lumabas. Napailing na lang si Tatay Gustavo noon at humingi na lang siya ng pasensya. Tapos ang lalaki naman noon, nang makabili na ay pumasok ito sa loob at nakita ko ang paghagis nito ng toyo na nasa pouch sa lamesa. Pero baliwala lang yun kay Delilah. Yung bagay na yon talagang hindi ko ginawa sa kanya dati. Sumapit naman ng 6:00 ng hapon at naisipan kong lumabas at tumambay roon. May mga nagbago na sa lugar pero parang nakasanayan ko pa rin ito. Ano Benji? Ayos ka lang ba dito? Sadyang mapaglaro yung tadhana ano? Oo nga po, Tatay Digol eh. Hindi ko naman kasi akalain na naging biyana mo yung kumpare ko. May kwento rin kasi yan dati sa akin na boyfriend daw nung anak niya. Tamad daw. Baka ikaw yun ha? Si Tatay naman para sa inyo ho ba? Tamad po ba ako? Hindi naman na matatawag na tamad ang taong madiskarte. Lalaki ka at pagdating mo sa bahay, uupo lang at magpapahinga. May asawa ka na nag-aasikaso para sa iyo. Normal lang yun. Kasi pagod ka sa trabaho eh. Pero Tay, kapag pansin ko naman na parang walang ligo ang itsura ni Belia, inaagaw ko naman yung iba niyang gawain eh. Kapag ganun kasi yung itsura niya, ibig sabihin hindi siya nagkakaroon na panahon na magsuklay. Alam ko na marami siyang ginagawa kaya alam kong pagod siya. Pinagpapahinga ko siya. Kasi ayokong mahagard ang asawa ko dahil housewife siya. Pero Benji, ginawa mo rin ba yan sa dati mong asawa? Ba, oo naman Tay. Alaga ko rin yun dati. Tarantado ka pala eh. Sige nga, sabihin mo yan sa anak ko. Tatay naman eh. Ang ibig ko naman sabihin kasi, ay kung ano yung ugali ko noon, ganun pa rin ngayon. Trabaho lang yung pinagkaiba. Hindi ko kaya noon yung magtrabaho sa palayan. Pero kaya ko ngayon dahil mas madali yung trabaho ko eh. Nagdadrive lang ako. Malaki pa yung sahod. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko na may sitwasyon eh. Di, maswerte ka pala kasi ako yung biyenan mo, ano? Abay, syempre naman, Tay. Sige. Dapat bilihan mo ako ng coke niyan. Coke? Oo, coke. Kanina pa ako inom na inom ng coke eh. Sige Tay. Pupunta lang po ako sa tindahan. Tawang-tawa ako noon kasi wala siyang ibang hiningi kundi coke. Pumunta nga ako ng tindahan at bumili doon.
nandun din yung asawa ni Delilah at talagang nanghihingi pa ng pambili ng sigarilyo. Kaibigan naman raw ako ng tatay ng asawa niya. Binigyan ko naman pero pagkatalikod niya, tumaas ang sulok ng labi ko. Aba Benji, bakit ka nga pala nandyan? Ayos lang sa'yo na may ibang asawa si Delilah. Aling Iday naman, kasal na ho ako sa iba. At matagal nang tapos yung sa amin ni Delilah. Ay, may asawa ka na pala. May anak ka na. Oo, lalaki ho, tapos 2 taong gulang pa lang. Ah, ganon? Bakit ka nga pala naimbitahan ng dati mong biyenan? Medyo nakakalito kasi na nandito ka ngayon. Tapos si Delilah may asawang iba at buntis pa. Tapos ikaw naman kasal na pala at may anak ka na pala. Naku, Aling Iday, hindi kayo maniniwala sa kwento ko. Magkumpare pala kasi si Tatay Gustavo at yung biyenan ko. Nagulat nga rin po ako nung pumunta ako dito eh. Hindi ko alam na magkaibigan pala sila. Ngayon, ano? Mabait ba yung biyenan mo? Naku, malapit po kami sa isa't isa. Parang nga lang ho kami magbarkada eh. Napakabait po nun. Ay, nako. Benji, gumwapo ka nga lalo eh. Mukha ka pang mayaman. Anong sabi ni Kapitan Gustavo? Sigurado nagsisisi yun kasi hindi ikaw ang naging manugang niya ngayon. Napakalasinggero ng manugang niya. Tapos pabaya pa sa asawa. Iba yung ikaw ang asawa ni Delilah. Malusog siyang tingnan noon. Ayos na rin yung nagkahiwalay kami. Mas okay po yung natagbuan ko ngayon eh. Mapaasawa, mapabyenan. Pabili na nga lang po ko ng kukma ng Iday. Huwag niyo na po i-plastic, ibabalik ko na lang po mamaya yung bote. Siya, sige. Sandali lang ha. Eto. Pero alam mo, birthday ni Kapitan ha. Ingat kayo. Yung bisita ni Kap kasi galing pa sa iba't ibang lugar, yung mga yan. Hindi mo masasabi baka aswang ang iba at mayanggaw kayo. Naku naman si Aling Iday. Hindi naman ako siguro. Malay lang natin, hindi ba? Ito pala yung coke mo. Ikaw na ang kumuha ng straw. Ito sige ho, maraming salamat Aling Iday. Ito po pala yung bayad Yung tindahan na yon katabing-katabi lang ng bahay nila Delilah. Tapos may huminto ng sasakyan sa tapat ng bahay nila. At yun nga, dumating na ang ibang bisita. Mga big time ang karamihan. Kung sa bagay, kapitan na kasi siya. Agad na akong umalis sa tindahan at pinuntahan si Tatay Digol sa kinaroroonan niya. Nakatayo lang siya roon na pasimpleng nakatingin sa mga bagong dating. Tay, ito pong coke mo. Ay, maraming salamat. Pero Benji, sa tingin ko, kapitan din sa ibang barangay yung mga bisita ni kumpare. Mukhang tayo lang yung walang sasakyan eh. Tay, dapat sinabi mo para dala naman natin yung van. Bakante naman yun eh. Oo nga eh. Nakalimutan din pero wag na rin. Magyayabang lang din naman ako eh, hindi naman sa akin. Abay, ang pangit naman nun, hindi ba? Kung sa bagay ho. Hindi naman sobrang marami ang bisita ni Tatay Gustavo. Pero may tinayong tolda sa labas para doon ganapin ang salo-salo. Pagsapit ng 7:00, abala na ang lahat at ang pagkain ay hinahanda na sa lamesa. Bale 15 katao lang din lahat ng bisita ni Tatay Gustavo. At hindi naman ganun kasikip ang lugar. Digol! Ano na? Huwag ka na mahiya. Kuha lang kayo. Benji, sige na. Ikaw na umalalay sa tatay mo, ha? Sige ho. Tay, tara ho, doon ho tayo. Sige. Ano kaya masarap dito? Sa tingin mo, si Delilah lahat nagluto nito? Di naman po siguro lahat. May kasama po siya nagluluto kanina eh. Tara po, Tay. Dito ko po umupo. Sige. Maraming salamat. Masaya rin siyang nakipag-usap noon sa mga bisita ni Tatay Gustavo. Ako naman, napansin kong tila walang kutsara doon. Pero nahihiya akong pumasok dahil nandun sa kusina ang mag-asawa.
Pero si tatay naman, napag-utusan ako tungkol din doon. Kaya wala akong magawa kundi ang sumunod. Siraulo ka? Ex-boyfriend mo pala yun? Oo nga. Oh, ano naman ngayon? Pareho na kaming may pamilya at kasal na siya. May anak na rin. Kasama nga niya yung biyena niya dito at ako ito. Buntis na ako, di ba? Ang rason ko lang naman kasi, dapat sinabi mo. May panahon pa ba akong magsabi ng ganun sa'yo kung bisit na ako? Wala kang ginawa buong araw tapos malalaman ko pa ang haba ng listahan ng utang mo. At kung nagtatrabaho ka man, yung sahod mo doon na lang lahat mapupunta. Ano ba yan? Wrong timing naman ako. Oh, Benji, may kailangan ka ba? Pumasok ka na. Alam mo naman yung mga lagayan dyan, di ba? Ano ho kasi tay? Bakit? Ano ba meron dyan? Ay, nako Delilah. Ano naman ba yan? Pati ba naman sa araw ng birthday ko? Sa mismong oras pa ng handaan, nag-iiringan kayong dalawa. Benji, pasensya ka na ha. Ano bang kailangan mo? Basta kunin mo na lang dyan. Kutsara lang naman ho, tsaka tinidor para ho sa mga bisita. Ay, oo nga pala. Yan tuloy nawala na sa isip ko. Nakakainis ka kasi, Marco eh. Ay, nako. Ako na naman yung sinisi. Pero kinuha lang ni Delilah ang plato na may mga lamang kutsara at dinala ito sa labas. Yung lalaki naman nakatingin sa akin ng masama. At si Tatay Gustavo naman, pabaling-baling ang tingin sa akin. Saktong tumunog naman ang cellphone ko. At nang tingnan ko ay tumawag pala ang asawa ko. Hello, babe? Oh, ano? Kumain na ba kayo? Oo naman, babe. Makakauwi ba kayo bukas ng umaga? Si Regan kasi nilalagnat eh. Ha? Naku naman. Nagpakulo ka ba ng tubig? Basain mo yung tuwalya sa maligamgam at ilagay mo sa noo niya, ha? Pasensya ka na, ha? Tawagin mo muna si Bon. Sabihin mo, samahan ka niya habang wala ako dyan para makakilos-kilos ka. Nandito naman na siya, huwag kang mag-alala. Nagamot ko na rin. Ang tanong ko kung makakauwi ba kayo bukas ng umaga. Siyempre, kailangan din ng anak natin ng yakap ng ama niya. Ano, makakauwi ka ba? Oo. Sasabihan ko lang si tatay. Maintindihan naman niya yun. Oh, babe, ano yun? Lokong aso to eh. Sa tabi ko pa talaga ako malulong. Mukha ba akong aswang? Aba, loko to ah. Hoy, hindi ako aswang, no? Ayan, nagbibintangan kang aswang ng aso? Loko-loko nga. Pero parang maraming tao dyan ah. Hindi rin maganda yung tunog ng aso. Mag-ingat kayo ni tatay dyan. Mamaya may aswang nga dyan. Oo nga eh. Kainin na rin kasi. O sige na. Alagaan mo na si Regan dyan. Hinihintay na rin ako ni tatay eh. O sige babe. I love you. O sige babe. I love you na rin. Saktong pagsabi ko ng salitang yon, dumaan si Delilah sa harap ko. Napatingin siya sa akin at ako naman ay napatingin din sa kanya. Biglang naging awkward ang sitwasyon, kaya dinaan ko na lang sa tawa. Ay, corny ba? Oo, kaya ang corny mo. I love you ka pa dyan? May lalaki sana yung asawa mo. Ha? Wala. Ano nangyari doon? Umalis? Napailing na lang ako at bumalik sa tabi ni tatay. Masarap ang mga putahe sa hapunan na yon. Aminin ko man kasi at sa hindi, masarap talagang magluto si Delilah. Kahit nga si tatay nag-enjoy sa pagkain. Masarap daw ang mga ulam, lalo na yung dinuguan. Pero habang kumakain, may kababalaghang nagpaparamdam. Napahinto ang mga tao at kanya-kanyang tingin sa paligid dahil sa mga alulong ng mga asong mas tumindi pa yata. Nasa malayo lang yan. Sige lang, kain lang kayo. Hindi yan pupunta dito. Kumpare, may aswang dito sa inyo?
Oo, pero hindi namin malaman kung sino. Kung taga rito ba yun o taga ibang lugar na target itong barangay namin. Pero wala naman nababalitang may nabiktima dito. Talagang ganyan lang kaingay yung aso kapag gabi na. Kung sa bagay nga naman. Basta kumpare, hayaan mo na lang yon. Huwag mo na lang pansinin. Nagpatuloy lang kami sa pagkain noon. Hindi ko rin maiwasang kilabutan dahil nga sa mga alulong. Sinabayan pa ng uwak na tumutunog malapit nung una. Tapos nung huli ay naging malayo. Pero nung huli, nakaya ko itong baliwalain at inabala na lang ang sarili sa pagkain. Hanggang sa nabusog na lang ako at nagpahangin na medyo may distansya sa kanila. Marco, samahan mo nga ako. Ha? Sasamahan naman saan? Bibili lang ako ng juice. Wala man lang kasing juice dun eh. Naubos na, marami pang hindi nakakainom. Sus, lapit-lapit lang ng tindahan magpapasama ka pa. Hindi mo ba naririnig yung mga aso? Oh, ano naman ngayon kung may umaalulong? Buntis ako, di ba? Sira ulo ka ba? Sus, wala yan. Takot niya lang. Kakainis ka talaga? Kung ayaw mo, ay diwag. Kumunot ang noo ko at hindi ko alam kung bakit ganon ang asawa ni Delilah. Buntis yung babae tapos walang pakialam yung lalaki. Padabog naman itong lumapit sa gate. At ako naman, dahil nag-aalala na baka may masamang mangyari, napilitang magsalita sa lalaki. Pare, bakit ba ayaw mo samahan? Kawawa naman gabi na hayaan mo na siya. Kaya na yan. Ganun ba? Naku, ayos lang pala na sundan ko. Gabi na kasi seryoso. Hindi yung ligtas dahil buntis. Bakit mo naman sasamahan bisita ka dito? Bakit ka maobliga? Dahil nagbuntis din yung asawa ko, pre. Kaya may alam ako kung delikado o hindi. Lalo na sa gabi. Wala siyang jacket, wala pang sombrero. Hindi maganda yon. Kailangan yung buntis laging ligtas. Ito nagpaalam ako sa'yo. Susundan ko kasi delikado Liblib pa naman yung lugar nyo. Hindi naman sa nangingialam pero kahit papaano kasi may pinagsamahan kami ni Delilah. At nandun yung pakiramdam na nag-aalala ka sa kanya bilang kaibigan. Hindi siya sumagot at sumunod na lang ako kay Delilah sa labas. At ayun nga, nakita ko siyang tumatanggap na ng sukli. Benji? Ano ginagawa mo dito? Ang ingay ng paligid Sinusundo lang kita kasi ayaw ka samahan ng asawa mo huwag ka mag-alala. Nagpaalam naman ako. Ano? Nagpaalam ka? Oo, sa kanya mismo. At isa pa, ano naman masama? Sasamahan lang kita kasi gabi. Delikado. Hindi naman niya magawa, di ba? Ay, nag-abala ka pa. Pero, Delilah, bakit ganun naman yung asawa mo? Grabe naman. Pasensya na Hindi ko kasi maiwasang humusga Maingat kasi ako sa'yo dati tapos ginaganito ka lang niya. Parang hindi naman tama yun. Alam mo, Benji, malaking pagkakamali ko talaga yung Marco na yan sa buhay ko Pero ano magagawa ko? Huli na ang lahat. Nasa pamamahay mo ikaw Lugar mo ito. At nasa poder ka ng tatay mo. Matapang pa nga yan kay tatay sinanay nyo kasi. Wala ka pang sombrero, wala ka pang jacket. Hindi kaya maganda yan sa bata. Grabe, expert ka na pagdating sa mga bagay na yan? Sa mga bagay na pwede at bawal sa buntis? Malamang, nabuntis din yung asawa ko, no? Siguro, alagang-alaga siya sa'yo, no? Kailangan talaga alagaan yung buntis Tsaka bilang lalaki, kailangan mo maging maunawain. Maging matyaga ka sa pag-iintindi sa asawa mo. Kasi ang mood ng buntis, di naman kasi maintindihan yun Bigla-biglaan na nagagalit ng walang dahilan. Siyempre, dala ng bata, kailangan intindihin talaga. Di rin kasi madali sa isang ina yung magkarga na sanggol sa tiyan niya sa loob ng 9 na buwan, di ba? Ay,
Buti pa siya. Nako, yari na. May luya ka ba dyan? Oo, meron ako lagi dyan. O siya, sige. Pasok na, malayo pa yan. Aba, akalain mo kung hindi kita sinundo. Nako, hindi ko na alam. Salamat, Benji, ha. Pasok na ako sa loob kasi titimplahin ko pa to eh. O sige, tara na sa loob. Oh, Delilah, anong ginagawa mo sa labas? Di ba tayo nanghingi ako sa'yo ng pambili ng juice? Oo nga. At ikaw lang yung bumili. Hindi ka man lang nagutos. Alanganin ho kasi yung dalawa sa loob eh. Kaya ako na lang ho yung lumabas. Oh, bakit? Yung asawa mo? Alam nyo namang tamad yun eh. Sinamahan nga lang ako ni Benji. Ano? At si Benji pa talaga yung sumama sa'yo? Ay, nako. O siya, sige na. Pumasok ka na at mahamog. Ay, nako. Ang tigas rin talaga ng mukha ng hinayupak na ito. Matapos lang tong selebrasyon na ito, lagot talaga sa akin yan. Benji, maraming salamat pala ha. Tumutunog pa yung uwak ko. Mabuti't sinamahan mo. Walang anuman po, Tay. Tay, may 10 ba kayo dyan? 10? Ano naman gagawin mo sa 10? Pang sigarilyo lang o. Wala ako 10 piso. Ganun no ba? Ikaw pre, may 10 ka ba dyan? 10? Oo, pang sigarilyo lang. Ay nako, ano ba naman Marco? Pati ba naman sa ibang tao, papatayin mo ko sa iya para lang sa sigarilyo? Nagtatrabaho yan para sa pamilya niya. Tapos hinga mo 10 piso. Benji, huwag mo yan bigyan. At saka Marco, dating nobyo to ng anak ko. Matino ito. At meron itong pakialam sa anak ko. Ikaw, bakit wala? Matino pala yan Bakit inayawan mo noon? Dapat kasi hindi mo kinontra na kinontra yan. Di sana yan yung manugang mo ngayon. Ang daming pera niya, no? Nangingi na ako dyan kanina at nagbibigay siya. Hindi ba, pare? At hindi ka nahiya. Benji, huwag mo bigyan yan. Hindi mo obligasyon ng taong ito. At Marco, pagkatapos ito, mag-uusap tayo, ha? Ayan ka na naman sa pagiging stricto mo At bukas mag-usap tayo. Kaya walang manugang na nagtatagal sa'yo Grabe naman yun. Sobrang siraulo nun Ay, high blood ako dito. Aray ko, ang sikip ng dibdib ko Tatay Gustavo, ayos lang po ba kayo? Ay nako, ayos lang ako. Sadyang masama lang ang loob ko, Benji. Kaya siguro masakit yung dibdib ko. Halika ho. Teka ho, upo muna kayo dito. Hinga po kayo ng malalim, Tay. Relax lang po ha. Kukuha lang po ako ng tubig. Sige. Maraming salamat. Taranta akong tumakbo noon at pumasok sa kusina. Sa may lamesa kasi na nasa labas, wala akong makitang malinis na baso. Tapos pagpasok ko doon, nadatnan ko si Delilah na umiiyak sa loob. Alam ko na ang dahilan nun, pero inuna ko ang pagkuha ng baso para lagyan ng tubig. At siya naman ay mabilis na nagpahid ng luha. Bakit, Benji? Ano nangyayari? Sumisikip daw yung dibdib ng tatay mo Ha? Ayos lang ba siya? Bakit ano ba kasing nangyari? Nag-usap ba kayo? Nagsumbatan ba kayo? Ayos naman kayo kanina. Binalik niyo ba yung sitwasyon ng nakaraan? Ano? Nagkasamaan ba kayo ng loob? Ano naman kami? Matagal na yun, no? Sila ng asawa mo yung nagbangayan. Dahil hindi kanya sinamahan sa pagbili ng juice na yan. O siya, sige na. Dadalhin ko na ito doon. Baka mapaano pa yun. Oo, sige, puntahan ko nga rin. Sabay din kaming lumabas noon tapos biglang nagkagulo sa labas. Yun pala, natumba na si Tatay Gustavo at tinakbo ito ni Tatay Digol. Tumakbo rin si Delilah at muntik na siyang madapa. Buti na lang nahawakan ko siya. Pero natapon ng tubig sa baso. Pare, naku naman. Anong nangyari sa'yo? Pare,
Bakit ka naman bigla tumamba, pare? Tay! Tay, ano nangyari? Nakita ko siya nakaupo lang dito tapos bigla natumba. Tay, tulungan mo ko. Dali natin siya sa loob. Oo, sige. Dinala namin sa loob ng bahay si Tatay Gustavo. Si Delilah ang nanguna para maihiga siya sa sofa. Si Tatay Digol naman, siya ang gumawa ng paraan para mawala ang paninikip ng dibdib niya. Tapos may babaeng nagboluntaryo para tulungan si Tatay Digol. Hanggang sa nagising na nga si Tatay Gustavo. Ay, Diyos mio, kumpare. Ano ba nangyari at bakit ka inatake? Naku naman. Pare, ang sakit kasi ng dibdib ko eh. Tay, tubig oh. Kumusta ho yung pakiramdam nyo? Ayos ka lang ba, Tay? Uminom ka ba ng gamot mo? Hindi pa. Kaya siguro inatake rin ako. Pakikuha nga muna, Delilah. Grabe. Ang hirap sa pakiramdam talaga na mag-isakitin. Tatay Gustavo, wala na ho bang ibang masakit sa inyo? Ayos lang ako. Huwag ka na mag-alala sa akin, Benji. Oh, ano nangyari? Abay, nandiyan ka na pala. Nahimatay yung tatay nyo. Inatake sa puso. Ay, ganun no? Delilah, tubig. Masama yata yung pakiramdam ni tatay. Kahit ang ilan sa mga bisita sa bahay ay nagkatinginan dahil sa inasal ng asawa ni Delilah. Halatang wala nga itong pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Pumasok lang din ito sa kwarto at nagsara. Si Delilah naman, lumabas mula sa kabila. Kinalabit pa siya ng isang bisita at binulungan habang nakaturo sa pintuan ng kwarto. Ang sagot naman ni Delilah, malungkot na mukha lang at kibit balikat. Tay, ito na po yung gamot nyo. Akin na. Pero, pasensya na kayo ha. Nakaperwisyo patuloy ako. Kumpare, ganun talaga yung buhay. May mga bagay na hindi mo inaasahan talaga mangyari. Magpahinga ka na lang muna dyan. Oo, magpahinga muna ho kayo. Anong oras na rin kasi? Pero may mga bisita pa rin ako, Benji. Magpahinga lang po kayo ng konti. Nandito naman po si Delilah eh. Oo nga naman. Magpahinga ka muna ng kaunti. Aray ko. Oh, Delilah, ano nangyayari sa'yo? Ewan ko nga ba, bigla na lang sumakit yung tiyan ko eh. Aray ko, ang sakit. Delilah? Ang sakit talaga ng tiyan ko, Tay. Ano ba? Manganganak ka na ba? Ilan buwan na ba yan? Ano ka ba, Benji? 6 na buwan pa lang to. Nako, dito ka muna. Umupo ka. Ano ba kasi nangyari? May luya ka ba? Ay, lumabas ka kasi kanina, di ba? Baka yun yung dahilan. Ay, nako. Lumabas ka nga pala. Benji, pwede bang tawagin mo si Lola Saling? Si Lola Saling? Oo, tama. Tay, samahan mo nga ako. Medyo malayo yun eh. O, sige. Halika. Saan ba yung bahay noon? Umalis nga kami nun ni Tatay. Naiwan ang ibang bisita na inaasikaso ang mag-ama. Kami naman ni Tatay Digol, mabilis ang lakad patungo sa bahay ng matandang alam kong albularya. Ano ba naman itong manugang ni paring Gustavo? Walang pakialam. Ewan ko nga rin, Tay eh. Halatang irresponsable talaga, ang kapal ng muka. Sa totoo lang, naiinis na ako eh. Kaso, naaawa lang talaga ako kay Delilah. Naaawa ka o baka mahal mo pa yun, ha? Psst, tatay naman, oh. Magkaiba yung awa sa gusto pa rin, no? Ibig ko kasing sabihin, hindi deserve ni Delilah yung ganong klaseng lalaki. Kasi akalain mo, Tay, nagpapasama siya sa asawa niya na bumili ng juice sa labas kanina. Pero ano sabi ng asawa niya? Malapit lang naman daw yun, bakit pa sasamahan? Hindi na nga ako nakatiis eh. Kinausap ko kanina na dapat samahan siya. Pero grabe talaga, Tay. Hindi pumayag. Lumabas si Delilah mag-isa, kaya ako na lang sumunod.
Oh, mabutit hindi nagalit. Hindi naman nagalit. Nagpaalam kasi ako tapos pumayag din naman. Tapos ito pa tay nagbabangayan sila kahit may ibang tao nakakarinig. Di ba't nakakahiya yun? Siyempre nakakahiya. At kung nagbabangayan silang naririnig mo, mas lalong nakakahiya yun. Ex ka ni Delilah eh. Siyempre, matik na sa utak nila ang iniisip mo. Ikaw ba? Dahil sa narinig mo silang nagtatalo, anong masasabi mo? Kasi ex mo yung babae. Yun na nga tay Naawa talaga ako kay Delilah. Siguro, pinakilala niya yung kay Tatay Gustavo, buntis na siya. Kasi kung pinakilala yun nang hindi siya buntis, sigurado ayawan niya si Marco. Siguro nga. Pero bakit nga ba ayaw niya sa'yo dati? Sobrang ayaw niya talaga sa akin dati. Alam na alam niya ng buong barangay kung gaano ako katamad dahil sa mga pinagsasabi niya. Prangka na sinasabi niya sa akin na talagang ayaw niya sa akin. Ako naman, kung ayaw, di wag pilitin. Hindi rin kasi ako kayang ipagtanggol noon ni Delilah Kahit kausapin man lang niya yung tatay niya na magdahan-dahan sa akin. Hindi talaga. Kaya ayun, iniwan ko na lang. Siya yung rason kung bakit naghiwalay kami ni Delilah. Kaya ayun tuloy. Nakatagpo siya na manugang na... Ay, nako. Yan yung leksyon na dapat matutunan din ng mga taong matataas ang tingin sa sarili. May binigay na nga sa'yo, inayawan mo pa. Kaya ayan, binigyan ka na mas malala at ngayon dinadaig na siya. Samantalang yung dati niya manugang tanggap na tanggap ko. Di ba? Yung anak ko ngayon, napakasaya, hindi ba? Salamat ho tay Kaya nga, ang lapit din ang loob ko sa iyo Dahil ni masamang salita, wala akong naririnig. Kung meron man, pero biro at hindi totoo yun. Akala ko nga tay, dati wala akong kwentang tao. Na hindi ko kaya magdala ng pamilya kasi lagi ko naririnig na wala akong alam gawin. Ay nako, kay Bella ko lang talaga nagagawa yung mga kaya ko. At nakilala ko yung sarili ko na kaya ko naman pala. Pero tay, ang plastic mo pala no? Ano? Anong plastic? Binabackstab mo yung kaibigan mo sa akin Sa pagiging magkaibigan naman, maayos naman siyang kaibigan. Nagulat lang kasi talaga ako nang malaman na ikaw pala yung sinasabi niyang manugang niya noon. Napaka-irresponsable mo daw tao, sabi niya. Pero sa nakikita ko naman, hindi naman. Kaya nga pinagtatanggol kita kanina dahil hindi yun yung nakikita ko sa'yo. Siyempre, yung anak ko maganda pa rin kahit may asawa at anak na. Hindi katulad doon sa iba. Mukhang losang na yung mga asawa. Pero, inuuna kasi nila yung alak Tsaka nagiinom tayo pero di ba madalas nagpapaalam muna ako kay Belia. Tignan natin kung papayag siya. Kapag sinabing isang bote lang talaga. Tsaka mas mahilig tayo sa pagkain at minsan lang yung alak na yan. Oo nga at masyado kang masalunurin sa anak ko. Kailangan tay. Mahirap na humagtampo yun. Matutulog kang wala sa tabi niya. Ay nako. Oo nga pala. Nasaan ba yung bahay ng sinasabi mong albularya? Diretso pa ho tay. Pero sandali nga. Ano yun? Tao yan, di ba? Bulto ng tao, pero malaki. Oo nga tay no. Teka, naglalakad pa palapit. Babatiin ba natin? Pero parang mas malaki pa to sa taong Amerikano Wag mo na hintayin makalapit. Tara na, mukhang hindi tao yan. O sige tay, tara, takbo. Oo, sakay bang matatay? Akala ko uwi na tayo. Naku, si Delilah pala. Sige tay, diretso lang. Naku tay, aswang nga. Kaya nga, bilisan mo. Bilisan mo. Hindi tay, ikaw bilisan mo. Maabutan ka na niya Bilisan mo, balikan mo ako. Walang yaka talaga. Gusto mo bang umiyak yung asawa mo kasi wala na yung tatay niya? Siyempre hindi ho. Tara na ho, tay. Tay, dito ka. Benji! Aray ka! Tay, mabutit nakaiwas tayo. Pero mukhang atake siya ulit. Gulong, tay! Natumba kasi kaming dalawa.
At nang hampasin kami ng aswang ng mahaba niyang kuko, gumulong kami sa lupa. Pero magkasalungat na direksyon yon. Tapos ako na ang binalingan niya. At ilang beses niya akong hinampas ng kuko pero panay ang gulong ko. Hanggang sa mahulog ang paa ko sa kanal. At pag-atras ko, may pala na nakatayo sa pilapil. Tay, may pala po. Salamat Lloyd, may pala dito. Benji, mag-ingat ka. Relax ka lang, Tay. Hoy, aswang! Sa tingin mo, hindi ako marunong lumaban? Nang umatake siya ulit, sinalo ko ng pala ang kamay niya. Pero ilulusot niya ang kamay niya sa mukha ko. Kaya mabilis kong pinatayo ang pala at hinampas ito sa mukha niya. Kasunod nun ay sinipa ko siya sa harapan niya at namilipit siya sa sakit. May itlog ka pala. Lalaki ka pala. Tama-tama. Dugan tayo na itlog. Yan anak, nadali mo. Sige, biyakin mo. Nang hindi na niya makaya ang ginawa ko, pinilit niya akong inabot at hinagis. Doon ako mas kinilabutan dahil baka delikado ang mabagsakan ko. Pero sa palayan ako napunta at lumubog ako sa putik. Benji! Tay, aray ko. Diyos ka, Benji. Ang layo ng binagsakan mo. Nasaan ka? Tay, nandito ako. Naku, nasira yung mga palay. Bahala na. Tay, bumaon ako sa putik. Ayun, nakita na kita. Yung aswang, Tay. Wala na, tumakbo na palayo. Tumakbo? Biyak yata itlog dun, Tay. Akala ko isusunod ka na po niya. Mabuti na lang hindi niya ginawa yun. Paghahagis niya sa'yo, tumakbo na kaagad siya. Natakot siguro sa pala na mapupulot ko na. Pero Tay, mas malakas ang aswang kumpara sa atin. Pero nakaya natin siya, no? Kaya siguro yung aswang talaga nagtatago. Kasi alam niyang kaya siya ng mga tao. Ano ba, Benji? May sugat ka ba? Hindi ko po alam, Tay. Parang wala namang masakit sa akin. Pero, grabe. Para na ako chocolate. Punong-puno ako ng putik, oh. Maghugas ka dyan sa kanal. Marami naman tubig dyan at nagmamadali tayo. Si Delilah kasi doon, oh. Kawawa naman yung batang yon. Naghugas na nga lang ako sa kanal at muli kaming nagpatuloy papunta sa bahay ng albularya. Pagdating namin sa bahay niya, maliit na kubo lang yon at walang ilaw. Pero nang tawagin ko siya ay may bumukas na flashlight sa loob. Lola Saling! Lola Saling! Tao po! Ay, aray ko. Sino ba yan? Lola, baka pwede hong istorbohin namin kayo para kay Delilah. Sumasakit ho yung tiyan niya eh. Kay Delilah? Abay, bakit? Marco, ikaw ba yan? Hindi ho. Si Benji po ito. Si Benji? Abay, teka. Nananaginip ba ako? Ako po si Benji, Lola. Napag-utusan lang po ako na tawagin ka kasi kailangan po ng tulong ni Delilah. Sobrang na ho sumasakit yung tiyan niya. Ganun ba? Sandali. Hintayin niyo ako dyan. Saglit lang naman siyang nagpahintay at lumabas din agad. Saka lang siya naliwanagan tungkol sa akin nang ipakilala ko sa kanya si tatay. At sinabing kumpare nito ang dati kong biyenan. Napansin naman ni Lola Saling ang kalagayan ko na basang-basa. Kaya naikwento ko na rin agad ang tungkol sa aswang. Kayo yata ang kauna-unahang nakakita sa kanya. Samantalang ako, matagal na siyang hinahanap. Baka sobrang gutom na yun ngayon, kaya nang aatake na. Pero wala pa ho ba siyang sinaktan dito, La? Wala pa naman. Pero ang aswang ay aswang. May aswang na nagugutom isang beses sa isang taon. Kayang-kaya niyang baliwalain ng tao. At kahit makakita yun ng sanggol, kapag hindi siya gutom, babaliwalain niya yon. Pero kapag gutom siya, kahit anong mangyari, kailangan niyang kumain. Baka ito na yung panahon na nagugutom siya.
Abay, minsan lang pala siya mambiktima, ano? Yan ang uri ng aswang na mahirap alamin kung sino. Dahil hindi siya nahihirapan magtago ng pagkakakilanlan niya. Nakakaramdam lang siya ng hirap sa pagtatago kapag panahon ng gutom niya. Pero syempre, kahit papano mautak pa rin yan. Nag-iingat din na hindi mahuli. Payapa naman ang lakad namin pabalik sa bahay nila Delilah. Pagdating namin doon ay talagang nanghihina na siya. Kaya inasikaso agad siya ni Lola Saling. Ako naman, nakikibanyo na sa kanila para maglinis ng katawan at magbihis. Sinuot ko na ang damit kong pambukas ng umaga kaya naligo na lang din ako. At pagkatapos kong maligo, mukhang naging maayos na si Delilah at nandyan na rin si Marco na umaalalay. Huwag mong aalisin yan sa katawan mo para hindi ka matablan ulit ng mahika niya. Agresibo ngayon ang aswang dahil gutom. Mukhang ikaw pa ang naisip biktimahin dahil buntis ka. Maraming salamat po, Lola Saling. At iwasan mong maglalabas paggabi, ha? Hindi ka ligtas. Kung si Benji nga itatake niya at agresibo siya, ano pa kaya ang mga bata at buntis, hindi ba? Benji, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nakaligo na rin. Mabuti na lang talaga hindi kayo masyadong nasaktan. Ang tapang din naman niya humarap sa aswang Buti nga may naiwan palang pala doon. Kaya may nagamit siya. Napakatalim naman ng kuko ng aswang na yun sa palagay ko. At saka makapal yung balat niya na parang buwaya. Sino kaya yung aswang na yun, no? Malaman ko lang talaga. Ipapapatay ko siya kahit nasaan yung tao pa. Oh, sige na Delilah. Magpahinga ka na. O Marco, alalayan mo itong asawa mo at huwag mong iwan, ha? Sige na. Hindi ako aalis dito at magbabantay ako. Nagpaalam din noon na umalis ang ibang bisita ni Tatay Gustavo. Bale kami na lang ulit ni Tatay doon ang naiwan. Pati na rin si Aling Saling. Kami naman ang nag-asikaso sa kanya para kumain sa mga handa. Pero bago yon, nilagyan niya muna ito ng kalamansi. Pagpasensyahan mo na Gustavo, ha? Marami kang bisita kanina. Kailangan kong malaman kung ligtas ba yung mga pagkain mo. Wala naman pong problema, Inang. Naiintindihan ko naman po. Ayan na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? Tingnan nyo ito, May bakas ng laway. Laway ho? Laway? Ay, oo nga kumpare, Tignan mo, Abay, hindi natin alam kung nakuha na ang yanggaw o hindi. Ito yung kanina na hindi naubos, hindi ba? Ayan may laway at yanggaw yan. Kung ilan man ang kumain yan isa sa kanila ay magiging aswang. Nako, sa dinuguan pa. Ang tako ko pa naman dyan. Kumain din ho ako pati din ako, kumain din ako. Nako, mukhang lahat nga kayo ay kumain. Bumalatay noon ng takot sa katawan ko. Ganon din ang pandidiri. Si Tatay Gustavo noon, halatang nanlulumo. Pero si Tatay Digol naman ay tulad ko nakabado rin. Ginamit namin ang kwarto na nasa gitna ni Tatay. At nung gabing yon, talagang hindi ako makatulog. Pinapakiramdaman ko ang sarili ko pero parang wala naman. Tay, hindi ba't yung hanggaw tumatalab ka agad yun makalipas ng ilang oras? Yun nga din yung pagkakaintindi ko bakit ba? May nararamdaman ka ba? Huwag mo ko kakagating dito Tay naman, wala. Baka ikaw din mamaya bigla mo ko sunggaban. Yari ka talaga sa anak mo. Yari ka din sa anak ko kapag ginagat mo ko. Pero baka sa ibang bisita nakuha yung yanggaw na yun, Tay. Wala sa atin Pero alam mo, lahat tayo nakakain nun Maliban lamang kay Lola Saling ninyo. Posible si kumpare, si Marco, pero ang pinakamalala kapag si Delilah. Naku,
Wag naman sana. Kawawa yung bata sa tiyan niya. Kinabukasan naman pagkagising, para pa rin akong praning na pinapakiramdaman ang sarili. Nakahawak ako sa tiyan ko at dinadama ang kung ano man ang meron sa loob nito. At pansin ko na parang wala naman. Sa tabi ko naman, napansin kong wala doon si tatay. At nang tingnan ko ang relo ko, 9:00 pala ng umaga noon. Naalala ko na naman ang mga reklamo sa akin ni Tatay Gustavo noon. Galit siya sa akin na nagigising ng 9:00 ng umaga. Nako, late na naman ako nagising. Nasa labas na kaya si tatay? Oh, good morning, Benji. Parang walang pagbabago ah. Late ka na naman nagising? Ah, oo nga. Tsaka mukhang masigla ka na. Kumusta yung pakiramdam mo? Okay na ako. Salamat sa sakripisyo mo kagabi ah. Umuwi kang punong-puno ng putik. Sigurado ka, hindi ka talaga nasaktan sa paghagis ng aswang? Oo, hindi naman. Hindi ka talaga napilayan? Nakita ko kasi yung lugar kung nasan yung palay. Tsaka yung mga sirang palay. Hindi biro yung layo nun ah. Ah, pinuntahan nyo? Oo, lumabas ako kanina at nakita ko yun. Tsaka tinuro din sa amin ang biyenan mo. Nandun pa nga sila ngayon eh. Kasama yung mga chismosa. Teka nga. May mainit na palang tubig dun sa thermos. Magkape ka na. Gusto mo ipagtimpla kita? Ah, wag na. Mamaya, magalit pa yung asawa mo eh. Ako na lang. Oo, sige. Ikaw ang bahala. Benji, sigurado ka ba wala ka talagang pilay? Wala nga. Tsaka kung meron man, Delilah, ipapahilot ko na lang to sa asawa ko. Mukhang swerte ka sa asawa mo ah. Sinabi mo pa. Tsaka marunong din yan sa bahay. Malaga sa anak at sa asawa. Deserve mo naman talaga ng ganung babae. Ikaw ba? Masaya ka ba sa buhay mo? Mukha ba akong masaya, Benji? Medyo obvious nga eh. Hindi rin naman ako bulag. Mabuti, tinanggap siya ng tatay mo. Natroma kasi ako dati sa ugali ni Papa sa'yo. Natatakot akong iwan ulit ng lalaki dahil sa kanya. Sinabi ko lahat kay Marco ng ayaw ni tatay sa'yo. Alam ni Marco na ayaw ni tatay sa dating asawa ko. Puring-puring nga niya ni tatay si Marco dati. Maagang nagigising, tapos marunong nung una. Sabi pa nga niya okay na okay daw si Marco eh. Pero nung tumagal, ayun, nabuntis na ako. Nagpakita na ng totoong ugali tong si Marco. Wala na tuloy siyang nagawa kundi tanggapin. Tapos ito nga, nagkita-kita tayo. Nakita ni tatay kung gaano kayo ka-close ng biyenan mo. Tapos yun, pinagmamalaki ka pa. Mabait si Tatay Digol. Marunong tumingin at umunawa sa iba't ibang klase ng tao sa mundo. Sa totoo nga lang, hindi rin madaling kunin yung loob niya dati. Una niyang tinanong sa akin kung anong trabaho ko. Wala akong magandang trabaho nun eh. Dahil errand lang yung ginagawa ko at maliit pa yung kita. Tsaka, kaya lang kami natuloy ni Bella kasi nakiusap sa tatay niya kung saan talaga siya masaya. Kaya binigay sa akin yung tsansa. Niyakap ko na hanggang sa nakahanap ako ng mas magandang trabaho at doon na ako tumagal. Inayawan ka rin pala dati ng biyenan mo? Hindi naman sa inayawan. Kumbaga, sinubukan lang ako. At dahil kaya kong patunayan yun, nagpakitang gilas din ako. Nag-ipon kami ni Bella. Sani puwersa kami noon na nakaipon ng mabilis. Tapos nung kinasal kami, walang gasto sa magulang namin. Sa amin yun lahat. Buti pa siya hinarap sa altar. Ito si Marco. Sus, malabong maranasan ko yan. Wag mo sabihin yan. Nagbabago kaya yung mga tao. Nagsisisi nga ako kay Marco, Benji eh. Delilah, hindi mo dapat sinasabi yan. Sana nga pinaglaban na lang kita kay tatay noon. O di kaya, lumayo na lang sana tayo. Delilah, ano ba pinagsasabi mo dyan? Mamaya marinig ng asawa mo. Ay nako Benji, kahit marinig pa niya. Totoo naman kasi yung nagsisisi ako eh. Hindi ko na kasi nararanasan yung pag-aalaga na ginagawa mo sa akin noon.
Walang ganung ugali si Marco. At sa totoo lang, naiinggit ako sa asawa mo. Ang sarap kaya ng buhay niya sa'yo. Mabuti ka talagang asawa sa kanya. Pero, Delilah, para na kasi ako sa asawa ko eh. Tapos na yung dati. Bumitaw na ako, pumayag ka naman. Hindi ka rin lumaban. Mahirap ipagtanggol ang sarili sa totoo lang. Wala akong kakampi noon dito. Sa tuwing lalabas ako noon, pakiramdam ko tingin ng mga tao sa akin si Juan Tamad. Walang kwentang asawa at walang alam sa buhay. Kaya para naman hindi ko maranasan yung ganitong hirap at sama ng loob, kailangan kitang bitawan noon. Yumuko lang siya noon at napansin kong pumatak ang mga luha niya. Sa reaksyon niyang yon, hindi ko rin maiwasang mag-assume. Pakiramdam ko may nararamdaman pa talaga siya sa akin noon. Pero syempre para sa akin, para na ako sa asawa ko. Ang nakaraan ay nakaraan na. Yun ang huling pag-uusap namin ni Delilah bago kami bumalik sa amin. Habang nasa biyahe naman kami, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Delilah. Nakikita kong nahihirapan siya. Tapos sinabi niyang naiinggit siya sa asawa ko. Hindi naman ako ganun kaperpektong tao. Marami rin akong maling ginagawa sa buhay. Siguro ang masasabi ko lang, kaya ako nagawang alagaan ng asawa at anak ko. Dahil mahal ko sila. Ayoko silang mahirapan lalo na si Belia. Hanggat maari nga, ayoko siyang maproblema kahit na ang bagay na yon ay hindi naman maiiwasan sa buhay. At isa pa, marespeto akong tao sa magulang. Kaya magalang ako pagdating sa biyenan. Kahit nga noon na nakakarinig ako ng salitang hindi maganda, hindi ako pumatol kay Tatay Gustavo. Nandun pa rin ang respeto ko sa kanya. Oh, Belia, ito na. Binalik ko na yung asawa mo. Yung iyon na yan. Si tatay talaga oh. Buti naman, Tay. Pero anong oras na? Binalik mo naman 2:00 na ng hapon. Kasalanan ko ba kung nagising yan ng 9:00? Alam mo naman yung asawa mo, hindi ba? Kapag walang trabaho, ganado matulog. Nasa na ba yung apo ko? Nandun ho sa loob, Tay, naglalaro. Pero may lagnat pa yan ha, huwag mong aasarin. Ano? May lagnat pa rin? Oo, baby. Pero bumaba na naman, nakakapaglaro na nga eh. Akin na yung bag mo. Ano, nagugutom ka ba? Nagluto ako ng sinigang na hipon. Alam ko, gusto mo yun. Ba, ayos ah. Tama-tama. Gutom na ako. Ay, ano ba to, Benji? Nakakadiri naman. Bakit yung damit mo may putik? Naligo ka ba sa fish pond? Sa palayan, naligo yan. Ano sa palayan? Ano ba nangyari sa inyo dun? Grabe anak, hindi ka maniniwala. Nakakita kami na aswang doon. Matinding bakbakan nila ni... Tay, wala sabihing hinagis ako. Ano, hinagis ka? Ay, nasabi mo na ba, Benji? Mamaya ko po ikukwento. Babe, okay lang. Gusto ko muna kasi kumain eh. Pumunta ako sa kusina pero dinaanan ko muna ang anak ko at hinalikan sa ulo. Sumunod naman siya sa akin hanggang sa kusina. Habang kumukuha ako ng plato ay inangat niya ang damit ko at tiningnan kung may pasaba ako o wala. Okay lang ako, babe. Wala naman akong sugat tsaka pilay. Siguro yung balakang ko medyo masakit lang ng kaunti. Pero totoo talagang nakakita kayo ng aswang? Oo. At hinagis ka? Oo eh. Kasi pinala ko siya sa harapan. Nablot niya ako kaya nahagis niya ako. Bumagsak tuloy ako sa putikan kaya ganyan yung damit ko. Diyos ko naman, Benji. Ayan kasi masyado kayong mga gala eh. At saka paano naman nangyari na nakaharap niyo yung aswang? Pupunta kami nun sa bahay ng albularya tapos hinarangan kami ng aswang eh. Bakit ba kasi kayo papunta sa bahay ng albularya? Kasi Belia, inaaswang yung ex kong buntis eh. Ano? Ex mo? Naku, patay. Ba't ko pa kasi sinabi? Anong ex mo? Nagkita kayo ng ex mo, Benji? Tay, tulong naman oh. Anong tulong ko dyan? Ang dali-dali lang sagutin ang tanong ko ah.
Anong ex mo, Benji? Sinong ex? Si tatay kasi. Hindi ko naman alam na kumpare niya pala yung dati kong biyenan. Hindi ko talaga alam. Yung dati mong biyenan. Oo. Buntis yung ex ko. May asawa na siya. Nandun nga yung asawa niya. May asawa pala bakit ikaw yung nagtawag ng albularya? Kahit si tatay kasama mo pa? Ano ko ba naman, Belia? May asawa na nga yun buntis na. Kaso yung asawa niya walang kwenta. Kaya si Benji yung napakiusapan na tawagin albularya dahil kilala din niya. Kasama nga ako kung hindi ko naman ginawa yon, mamamatay yung buntis. Mapapahamak yung anak niya. At yung kumpare ko naman inatake sa puso. Dahil nga walang iya yung manugang niya. Akala ko ba istrikto yung dating biyenan mo? Oo nga, stricto. Ayaw na ayaw pa nga sa akin noon Bakit pumayag na walang kwenta yung manugang niya? Sabi daw ng ex ko, nagpakitang gilas daw nung una. Tapos kung kailang buntis na siya, saka daw naglabas ng totoong ugali. Talaga? Sinabi niya yan sa'yo? Oo. Bakit ba? Sinisiraan pa niya yung asawa niya sa'yo? O sa tingin mo, anong ibig sabihin nun? Babe naman. Naninigurado lang ako na walang umaagaw sa asawa ko. Diretsahin mo nga ako, Benji. Alam mo naman yung ayaw ko, di ba? So ngayon, nakausap mo yung ex mo. Anong pakiramdam? Belia, wala. Wala kang nararamdaman? Wala nga. Hindi mo naaalala yung nakaraan nyo? Bahay ka mo yun ng dating biyanan mo, di ba? Bawat sulok ng bahay na yon, sigurado may lambingan kayo dati. Hindi mo namimiss yun? Ano naman namimiss? Siyempre hindi. Tsaka nag-iba na yung bahay nila, na-renovate na. Tanungin mo pa si tatay. Tay, di ba totoo yung sinasabi ko? Oo, anak. Maganda na yung bahay nila ngayon. Mas malaki na sa dati. At saka wala ka bang tiwala kay Benji? Napaka-loyal niyan sa'yo. Kung maglolo ko yan, pangako ako unang yayari sa kanya. Wala ka bang tiwala sa tatay mo, anak? Oo nga naman, Belia. Tsaka gusto ko lang kumain, Hayaan mo naman muna kami kumain, babe. Oo na. Kumain ka na dyan. May ugaling Amazona talaga ang asawa ko. Tiklop talaga ako kapag pinagdududahan. Mabuti na lang noon ay tumigil din siya. At isa pa, nasagot ko naman ng malinis at diretso ang mga tanong niya. Kaya wala talaga akong kaba. Pero hindi makakalimutan ng asawa ko na nagkita kami ng ex-girlfriend ko. At nausisa ulit ako kinagabihan. Inabot nga kami ng 11:00 ng gabi sa paikot-ikot na usapang yon. Hanggang sa kinabukasan, pumunta si nanay sa bahay namin at sinabing nilalagnat raw si tatay at sobrang taas daw. Bakit nilalagnat? Nahawaan ba siya ni Regan? Siguro nga. Mapuntahan nga muna. Teka lang, sasama kami. Gagawa ko ng salabat dun Baka yun yung kailangan niya. Sabay nga kaming pumunta sa bahay nila tatay at tiningnan ang kalagayan niya. Sobrang taas nga ng lagnat niya, tapos pawis na pawis pa. Ayaw din niyang kumain ng pagkaing binibigay sa kanya. Sige na naman tay, kahit konti lang. Kumain ka ng kanin para makainom ka ng gamot. Hindi masarap yung lasa, anak. Ganun talaga tay, may lagnat ho kayo Sige na po, kahit ilang subo lang. Ano ba yan? Ang sigla mo kahapon, tay Tapos ngayon, ganyan ka nakalala? Napaka-imposible naman ng lagnat na yan. Babe, paabot nga niyang towel na yan. Bakit ba kasi nagtutulo yung laway nito ni tatay? Sige na tay, subo na kayo kahit konti lang. Ayoko. Gusto ko ng dugo. Kailangan ko ng dugo. Benji, bigyan mo ako ng dugo. Anong pinagsasasabi mo, tay? Anong dugo? Bakit dugo? Dugo. Sariwan dugo. Sariwan dugo! Diyos ko naman, tay. Anong ginagawa mo? Tay, braso niyo yan. Naku, ayan na. Dumugo na. Bumapaon yung ngipin sa balat mo. Bitawan niyo, tay. Benji, ano ba nangyayari kay tatay?
Bakit nagkakaganito siya? Hindi ko alam, Belia. Pero may hinala na ako noon. Tila kay tatay napunta ang Yanggaw dahil naghahanap na siya ng dugo. Si Belia naman, sa labis na pag-aalala sa tatay niya ay naiyak na siya. Pinagtulungan namin siyang pigilan sa pagkagat niya sa sarili niya. Dahil din sa kaingayan namin, umiyak ang anak ko kaya kinuha na ito ng kapatid ni Belia. Tay, bitaw na. Nasusugatan ka na, oh. Tay! Tay, ano ba, Tay? Bakit mo naman yung ginagawa sa sarili mo? Benji, mag-isip ka naman ng paraan. Ano gagawin natin kay tatay? Babe, parang siya yung nakakuha ng Yanggaw eh. Ano? Anong Yanggaw? Dugo! Nauuhaw ako! Gusto ko ng dugo! Anong Yanggaw, Benji? At alam mo na may aswang na nangyayanggaw doon? Belia, huli na namin nalaman. Tapos na yung kainan. Tinigdan pa nga ng albularya yung pagkain eh. Tapos natuklasan niyang may laway doon ng aswang. Nakain na lahat namin. Kaya ang sabi niya, isa sa amin yung kumain ng magiging aswang. Ang akala ko naman wala sa amin kasi nakauwi pa kami na maayos eh. Hindi ko na alam na matagal pala tumalab yun. Ibig sabihin aswang ng tatay ko? Ganun ba? At kung aswang na siya, anong gagawin niya sa atin dito? Lalo na mamayang gabi. Kakainin niya tayo? Benji naman si Regan. Ayoko umabot si tatay sa ganun. Babe, kalma naman oh. Hingi ako ng tulong. Ibabalik ko si tatay doon. Hihiramin ko lang yung sasakyan. O sige, baka naman maaagapan pa to. Ikaw naman kasi tatay eh. Alis ka pa kasi nang alis eh. Alin tuloy. Diyos ko naman, sana naman huwag matuluyan to. Ang bango! Ang bango ng tiyan mo! Tay? May pagkain. May pagkain dyan sa loob ng tiyan mo. Babe, lumayo ka muna. Tay, ano sinasabi mo? Si Bella yan, anak mo yan. Ilayo niyo sa akin si Bella. Naamoy ko yung bata sa tiyan niya. Bata sa tiyan ko? Buntis ka, Bella. Lumayo ka sa akin. Ang bango-bango mo kasi. Lumayo ka. Buntis? Buntis ka, babe? Siguro. Pero kunin mo na lang yung sasakyan mo na, bilis. Itali niyo ako. Bilis na. Gawin niyo. Opo, tay. Sige po. Sige na, Benji. Itatali ko muna siya bago kukunin yung sasakyan. Para sigurado. Tay, pasensya na ha. Pero ipapagamot kita. Hindi ka pwede maging aswang. Ano ba ito nangyayari sa akin? Relax lang ho, tay. Gawin natin ng paraan para maalis yan. Sa ngayon, itatali muna kita. Baka kasi may masaktan ka sa pamilya natin eh. Oo, sige, Benji. Gawin mo. Diyos ko, huwag naman. Iligtas niyo ako. Talagang tinali ko siya sa higaan niya at pinalayo si Belia sa kanya kasama ang bata. Si nanay at kapatid ni Belia ang nagbabantay kay tatay. Ako naman, umalis at nakiusap sa amo ko na hihiramin ko ang sasakyan. Kapag masipag ka rin talaga sa trabaho, kahit sa minsan mong pakiusap sa amo mo pagbibigyan ka. Yung amo ko kasi maunawain din. Kaya nakuha ko ang sasakyan at agad na namin kinarga doon si tatay. Lahat kami sumakay. Nadala pa namin noon ang bata. Sa sobrang pagkataranta ko noon, hindi ko na naisip na magiging delikado pala ang mag-ina ko. Saka ko lang napagtanto na malayo na ang biyahe namin. Anak nang, dapat pala babe, naiwan na kayo ni Regan doon. Bakit naman? Kami lang doon at walang tao sa bahay nila tatay. Paano kung pinasok kami doon tapos nandito kayong lahat? Kung sa bagay. Pero delikado doon kasi may mga aswang doon. Si Regan tsaka yung laman ng tiyan mo, sobrang selan yan. Luya. Benji, luyang itim. Meron ka sana. Pero kung wala, luyang puti, dumaan ka sa bayan at bumili ka. O sige ho, tay. Grabe to. Ang hirap sa pakiramdam. Magpahinga po muna kayo, tay. Ang taas na naman ang lagnat nyo. Ang init kasi. Tsaka nauuhaw na rin ako.
Nay, may tubig ho dyan sa bag. Nagdala ho ako. Ibigay niyo ho muna yan kay tatay. Pero nang bigyan nila ng tubig si tatay, ininom nga niya ito pero nilabas din. Hindi niya nagustuhan ang lasa ng tubig. Ako naman, nang may madaan ng palengke ay huminto at lumabas. Bumili ako ng luya at sakto namang may isa ring nagtitinda roon. At tinanong ko kung ano ang proteksyon laban sa aswang para sa bata at buntis. Mabuti na lang meron siyang binigay at yun ang pinagamit ko kila Regan at Belia. Bukod sa pangontra na yon, bumili rin ako ng mga prutas na ibibigay kay Aling Saling at ganun din kay Delilah. Muli kaming bumiyahe at pagkatapos ng 2 oras mula sa bahay, nakarating ulit kami sa bahay nila Tatay Gustavo. Sa gate pa lang, nakita ko na si Delilah na dumungaw. Benji? Abang yaman ah. Naka-van ka? Delilah, nandiyan ba yung tatay mo? Oo, nandito. Bakit? Ay, teka. Sige, pasok ka nga pala. May mga kasama ka ba? Oo, si Tatay Digol. Tsaka kasama ko rin yung asawa ko. Yung biyenan kong babae at bayaw ko. Oh? Bakit? Ano ba nangyari? Teka lang, tatawagin ko si tatay ah. Tay? Tatay? Oh, bakit Delilah? Tay, nandito ho si Benji. Si Benji? Tay, tulungan niyo ho kami. Bakit? Ano ba nangyari? Tatay Gustavo, si Tatay Digol ho. Sa kanya po napunta yung Yanggaw eh. Kasama po yung buong pamilya ko. Pero ayos lang lahat sila sa van. Pero si tatay ho, ano pong gagawin ko para makuha yung Yanggaw? Ako naman, Tay. Paano yun? Nako, nalintikan na. Siya ang nakakuha. Sana kay Manay Saling sana. Tingnan natin kung may paraan siya. Nasaan yung tatay mo? Nasa loob po ng sasakyan. Nakatali siya at mukhang hindi nakokontrol yung sarili niya sa mag-ina ko. Maliit pa lang ho yung anak ko. Tsaka yung asawa ko, buntis ho pala. Nalaman ho niya eh. Ano? Buntis? Oo, hindi niya rin malalaman kung hindi sinabi ng tatay niya. Tapos dinala mo pa dito? Sumama sila eh. Nawala din sa isip ko na sabihin na doon dapat sila. Sa sobrang pagkataranta ng buong pamilya ko, nadala ko na. Sumakay lahat, wala ng preno. Nailarga ko na yung sasakyan. Huli ko na napagtanto na delikado pala sila dito. Siya, sige. Pababayin mo na sasakyan at pumasok kayong lahat dito. Sige na, Benji. Tawagin mo na sila. Pero tulungan na pala kitang maibaba yung tatay mo. Nako, maraming salamat po, Tatay Gustavo. Binaba nga namin si tatay. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagkita ang ex ko at ang asawa ko. Talagang tinitigan nila ang isa't isa. Unang tingin pa lang kaya pinakilala ko na lang din. Delilah, asawa ko nga pala si Belia. Tapos yung anak namin si Regan. Magandang araw sa inyo, Belia. Babe, siya nga pala si Delilah. Yung asawa niya nasa loob yata. Wala siya dito, nasa palayan yon. Naghahakot ng mga palay. Akala ko nasa loob eh. Magandang araw din. Ilang buwan na yung tiyan mo? Nako, 6 na buwan na to. Parang lalabas na, no? Sabi kasi nila, malaki daw akong magbuntis. Nga pala, sabi nito ni Benji, buntis ka rin? Oo, sabi ng tatay ko. Pero hindi pa naman ako sigurado kung totoo. Inaatake na siya at alam niya yung amoy ng bata sa tiyan. Kaya totoo yan. Congrats pala. Nakadalawa ka na, Benji Tsaka, ang ganda nitong asawa mo. Ba, syempre. Maganda pala tong ex mo, babe. Oo, babe naman. Anong babe naman? Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Baka raw kasi may kasamang selos yung sinasabi mo eh. Nako, wala yun. Alam ko namang may asawa ka eh. Oo nga naman. O sige na, pasok na kayo. Kawawa yung tatay nyo nakatali, oh.
Yun kasi yung gusto niya eh. Hirap na kasi siyang mag-control. Babe, dito ka lang ha. Tatawagin ko lang si Lola Saling. Nay, tatawagin ko lang po yung albularyo. Alex, tara. Yung Alex na tinawag ko ay kapatid ni Belia. Kasama ko siyang umalis noon para tawagin si Aling Saling. Buti na lang pumayag si Tatay Gustavo na doon tumambay sa bahay niya. Rason ko rin naman noon. Doon siya nayanggaw kaya dapat lang din. Habang naglalakad, nakasalubong ko si Marco at malayo pa lang ay nakakunot na ang noon nito. Oh, anong ginagawa mo dito? Ibinalik ko si tatay kasi sa kanya tumalab yung yanggaw. Eto, papunta kami kila Aling Saling. Sigurado ka bang yan yung dahilan mo? Baka yung asawa ko yung binabalikan mo, ha? Dala ko din yung mag-ina ko. Kaya malabong asawa mo yung dahilan ng pagbalik ko. Binalik ko si tatay sa bahay niyo dahil doon siya nayanggaw. Hindi na babalik sa dati yung tatay mo. Asong na talaga yon. Oh, paano mo naman nasabi? Alam ko lang. Nayanggaw na eh. Mahirap tanggalin yung yanggaw. Ang mahalaga, may pag-aasa pa. Tabi dyan. Noon pa man alam kong hindi kami magkakasundo ni Marco. Kaya hindi na ako nanibago sa ugaling pinakita niya. Si Alex ang parang gustong sugurin siya pero pinigilan ko lang. Pinuntahan ko na lang ang matanda sa bahay niya. At mabuti na lang nandun siya. Kaya nadala ko siya pabalik sa bahay nila Delilah. Aba ang dami nyo dito ah. Mga bagong mukha ito ah. Magandang araw ho, Lola. Magandang araw din. Mukhang ikaw ang anak nitong si Digol. Asawa ka ba ni Benji? Opo, Lola. Asawa ko siya, tsaka ito po yung anak namin. Tapos ito naman ho si Nanay Betang, biyenan ko ho. Anak niya po si Alex, tapos anak ko si Regan. Abe, hinakot mo yata ang buong pamilya mo. Opo sumama po ang lahat. Sumikip tuloy yung bahay ni Tatay Gustavo. Alam kong may babalik para hingin ng tulong ko tungkol sa yanggaw. At dahil sariwa pa yan, naghanda ako ng ganito. Tama ang ginawa mo, Benji, na ibalik dito ang biyenan mo. Kaya ito, Digolo, inumin mo. Hindi mo ito magugustuhan pero labanan mo. Ano ho ba yan, Aling Saling? Malinis na likido ito sa paningin namin. Pero sa'yo alam kong nandidiri ka dito. Kaya mas maigi na lang kung pumikit ka habang iniinom mo ito. Nakita nyo naman diba? Para lang itong tubig. Oo, malinis po yan, Tay. Malinis yan? Iba ang paningin niya sa bagay na ito. Pero pilitin mo, Digol. Delilah, pwede bang makahiram ng batya ninyo? Sige ho, Lola. Pinilit nga ni tatay na inumin ang bagay na yon. Kitang-kita ko kung gaano siya nandiri. Pero pinilit niyang malagok at pagkatapos noon ay sinuka niya. Nag-alala naman kami ni Belia dahil sumuka siya. At baka hindi na matanggal ang yanggaw sa katawan niya. Pero inalalayan siya ni Lola Saling na ibuhos yun sa batya lahat-lahat. Sige pa, ilabas mo pa, Digol. Ayan, ganyan. Sige pa. Ayoko na. Ayoko na. Sige lang, Digol. Ilabas mo lang. Ilabas mo yung binhi na lumalaki sa katawan mo. Malapot na likido ang nailalabas ni tatay. At nakikita kong nahihirapan siya. Dahil halos hindi na siya makahinga. Mahina lang ang loob ni Belly at ang nanay niya. Kaya habang nakikita nila si tatay na ganon, umiiyak silang pareho. Kinuha ko ang bata kay Belia at saka siya hinimas sa balikat para kumalma. Nakita naman ni Delilah ang ginawa ko at nang mapansin niyang nakatingin din ako sa kanya, umiwas naman siya ng tingin. Nako, ayan na yata yun. Lumabas na. Ay, sa wakas at nailuwa rin niya. Ibig sabihin po ba niyan, hindi na siya magiging aswang? Hindi na. Dahil ito na lumabas na.
Maraming salamat po. Pero, teka ho, magkano po yung ibabayad namin? Ay, nako iha. Libre lang ang serbisyo ko. Ho? Albularya siya, Belia. Hindi siya nagpapabayad. Pero may dala po kami para sa inyo. Ito po, pongkan po. Ay, nako. Nag-abala ka pa. Pero, masarap ang prutas na ito. Tsaka ito ho, pakwan. Dalaw po ito pero kay Delilah na po yung isa. Ha? Bakit pati naman ako? Bilang pasasalamat to. Tsaka maganda yan sa bata kasi matubig eh. Ay, oo, tama. Pampalinis. Tsaka itong pongkan para sa buto, pampatibay. Nako, nakakahiya naman tuloy. Belia, yung asawa mo. Ano ka ba? Tanggapin mo na yan. Alam kasi ng asawa ko kung ano yung maganda sa buntis. At yung mga prutas na yan, kailangan mo yan. Mahina pa si tatay kaya nagpahinga muna. Mahaba pa ang araw noon para umuwi. Kaya nanatili muna kami roon hanggang 2:00 ng hapon. Masaya rin ako dahil tila naging close pa si Belia at Delilah noon. Pero usapang pagbubuntis ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa sumapit ang oras ng 2:00 at nagpaalam na kaming umuwi. Oh, sige Delilah. Sa susunod ulit ha. Sana magkita pa tayo. Oo naman. Tapos, 2 na yung anak mo nun. Kaya nga eh. Naku naman, sino may gawa nito? Ha? May gawa ng ano? Bakit, Benji? Ano nangyari? Butas yung gulong ng sasakyan ko eh. Oh, nabutas? Mukha ho may bumutas, tay. Nako, baka pinaglaruan ng mga batang dumaan kanina. Paano na yan? No choice na ho. Ayusin ko po muna. Naku naman, Benji. Hindi pala tayo makakauwi niyan agad. Isang extra ng gulong lang ang dala ko noon. Pero ang nabutasan ay 2. Doon ako mas lalong ng problema. Dahil wala akong magawa kundi pumunta ng bayan para bumili ng gulong. Pero wala akong mabili para sa van. Dahil doon, inabutan kami ng dilim sa kanila. At nung gabing yun pala mangyayari ang karanasang mahirap kalimutan. Ginabi na naman yung asawa mo, Delilah. Sigurado ako, umiinom na naman yon. Baka sunduin mo. Wag mo susunduin yon, ha? Ay nako tay, marunong namang umuwi mag-isa yun eh. Yan, dapat lang. Benji, babe, ano yun? Kalma lang, babe. May protection ka basta nasa loob ka lang ng bahay. Gustavo! Gustavo! Delilah! Oh, si Lola Saling yun ah. Oh, Manay Saling, ano ang atin? Nandyan ba si Marco? Hindi pa nga ho nauwi eh. Kapag umuwi siya, huwag niyo papapasukin. Oh, bakit naman ho? Hindi siya ang asawa mo, Delilah. Nitong gabi lang, yung asawa mo'y dumating sa bahay. Sobrang payat niya at nanghihina. Nakikiusap na tulungan siya. At ang sabi niya ilang buwan na raw siyang nakakulong sa kuweba. Delilah, may mga bakas siya ng tali sa kamay at paa. Nagsusugat-sugat na ito. At ang ibang parte halatang natagalan na. Teka nga sandali. Si Marco nakulong sa kuweba na ilang buwan. Sino yung Marco na kasama namin? Hindi siya si Marco. Isa siyang aswang Gustavo. Kaya huwag niyong papapasukin. Nagpapanggap siyang asawa ni Delilah dahil hinihintay niyang lumabas ang bata. At ngayon ay target na niya ito. Itong anak mo, Benji. Kaya nabutas ang gulong ng sasakyan mo. Ho? Aling Saling, nasaan ho ang totoong Marco? Kasama ko. Marco, halika dito. Sige ho. Marco?
Mahal! Diyos ko, ikaw ba talaga yan? Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Marco! Tay, akala ko hindi ko na maabutan yung anak ko. May gumagaya sa akin. Yung aswang. Babe, Benji, natatakot na ako. Relax ka lang, Belia. Nandito ako. Marco, ano nangyari? Nako, kaya ba bigla ka nag-iba, Marco? Dahil hindi ikaw yon. 3 buwang buntis si Delilah na mabiktima ako ng hayop na aswang na yun, Tay. Kaya kung 3 buwan nagbago yung ugali ko, hindi ho ako yun. Nako, kumpare, nalin lang kayo. Delilah, buksan mo yung pinto. Nako, nasa labas na siya. Babe, natatakot ako. Paano kami ni Regan? Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Maghanda kayo. Abay, nakauwi ka na pala, Marco. Hayop ka! Sabi ko sa'yo, hindi ka mananalo! Biglang umangil ang aswang sa labas. Kaya lahat ng tao sa loob ng bahay ay nataranta. Kumilos ang bayaw ko. Ganon din ako para protektahan ang pamilya namin. Kumilos si Tatay Gustavo para protektahan ang kanya. Kahit si Marco na nanghihina noon, kumilos pa rin at tumulong din si Aling Saling. Bumukas ang pintuan sa kusina dahil tinadyakan ito ng aswang. Ako naman, nakakuha ng itak sa kusina rin. Ang bayaw ko naman, upuan ng nadampot. Si Tatay Gustavo naman ay armas at si Lola Saling ay merong buntot pagi. Si Marco ay asin lang ang kinuha. Ano? Lalaban ka pa, Marco? Wala ka ng lakas! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko! Eto sa'yo! Hindi pala ikaw yung manugang ko! Kaya pala ang sakit mo sa ulo! Hindi na nakapagtimpi ang dalawa nun at sinugod na ang aswang. Tumulong naman ako para mapatay na ito ng sigurado. Lumabas din ang bayaw ko. Tapos si Tatay Digol noon. Dahil nakabawi na ng lakas kahit paano ay lumabas rin na may hawak na kutsilyo. Pinagtulungan namin ang aswang na yon. Ilang beses siyang nabaril ni Tatay Gustavo. Pero higit na mas nanghihina siya sa buntot pagi ni Lola Saling. Mamamatay ka na ngayong aswang ka! Marco, nasugatan na siya ni Benji! Ang asin! Sabuyan mo ang aswang! Opo, Lola! Etong sa'yong aswang ka! Dito! Tatapusin na kitang aswang ka! Eto sa'yo! Papatayin ko kay Lad! Gaganti ako, papatayin ko kay Lad! Ito, pinatulis itong kawayan. Siyempre, bago kami mamatay, ikaw na muna! Natusok ni Tatay Digol ang aswang at nasundan. Ano babe? Patay na ba siya? Hindi ba kayo makukulong nito? Matutunaw rin siya kapag nasinaga ng araw bukas ng umaga. Magiging abo yan. Kaya wala tayong maipapakitang patay sa iba. Marco? Mahal, salamat at nakita pa kita. Buti na lang at hindi ka niya pinatay. Hindi niya magagaya ang pagkatao ko kung pinatay niya ako. Kamusta ka na? Bakit ganyan yung itsura mo? Akala ko talaga nagbago ka na eh. Hindi pala ikaw yun. At saka, nga pala, si Benji, yung ex ko. Ano? Tapos, ito yung asawa niya si Belia. Tapos mga biyena niya si Tatay Digol at saka si Nanay Betang. At yung bayaw niya si Alex. Anak nila to si Regan. Relax ka lang, may asawa at anak na